Buenos dias, damas y caballeros. Nagmukhang bobo, estupido at tanga or BIT ang mga Supreme Court justices dito sa ginagawa at mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte in relation to the House impeachment hearing. Kasi kahapon, of course, alam naman natin, binoykot nila yung morning yo. Binoykot nila yung hearing. Hindi lang si Sara Duterte, pati yung mga lawyers niya, sa pagsabi na unconstitutional ang hearing na yun. Labag sa konstitusyon. Dahil daw only the Senate can initiate trial on the impeachment complaint of Sara Duterte. That is the sole jurisdiction of the Senate daw. So parang sinasabi nila na bobo, estupido, tanga or BTS BIT itong mga Supreme Court Justices. Kasi ang sinabi ng Supreme Court Justices last year, di ba, sa ruling nila na unconstitutional yung ginawa na impeachment initiative sa House, dahil pinadali na from filing na nung nabuo na yung 1/3 votes, kaagad-agad inakyat sa Senado. So at doon naman inupuan ng mga DDS senators. So dapat sinensure pa nga ng Supreme Court ang mga senator. Bakit ang bagal-bagal nyo ang aksyonan? Pero hindi. Kasi di ba sabi sa Constitution, forthwith. Sana ganon interpretation nila, pero hindi. Sabi nila, unconstitutional yan dahil na-deprive yung due process. Na-deprive yung right ni Sara Duterte to answer the issues sa Justice Committee level ng House. Kaya naglabas sila ng mga guideline, kasama na yung dapat dumaan muna sa hearing sa House. Hindi pwede yung fast, hindi pwede yung shortcut na bypass yung hearing sa House. So yan ang ruling ng Supreme Court. So yan nga, sinusunod na nga wala pa yung partner ko dali. Sinusunod na nga yung sunod nga ng talaga ng House of Representatives yung ruling ng Supreme Court. Kaya maingat sila mula pa sa filing hanggang sa na may dumaan pa sila sa determination of substance and form, and then napunta pa sila sa grounds for impeachment. Lahat ng pasakalye dinaanan nila. At ngayon andito na sila sa
confirmatory hearing na tinatawag nila kaysa mini trial. Eto na, ha? Binoboykot na ito nila Sara at nagfile pa sila ng reply. Binigyan pa sila ng chance para mag-reply sa mga akusasyon, pero ang reply nila yung ad cautelam, yung replying with caution. So diyan pa lang makikita mo na binabastos at binababoy talaga nila yung constitutional process ng impeachment. So ibig sabihin yan ay for nothing lang yung ruling ng Supreme Court. Wala palang saysay, kumbaga useless. Ang sabi ng Supreme Court, dumaan sa impeachment trial, dumaan sa impeachment process, like hearing dyan sa Justice Committee, para to give Sara Duterte ample chance to explain herself. So binigyan siya ng chance. She was asked to explain, to submit her reply. Pero yun, nag-reply siya pero for the sake lang. Wala naman sinagot na mga issues. Lang, general denial at cautelam. Pagkatapos ito rin kahapon wala. So all of this shows her disrespect for the constitutional process. So, and also disrespect for the justices of the Supreme Court. Kaya I hope kung may hiya pa naman, kung may sense of propriety pa itong mga miyembro ng Supreme Court, at tiyak strategy nila yan, parang hindi sila appear pero hintayin muna nila ilatag ng prosecution na mga ebidensya sa hearing, kung ano ba meron sila mga resibo sa mga nila, sa mga articles of impeachment, sa mga akusasyon for violation of the statement of assets and liabilities net worth, accumulation of ill-gotten wealth, death threat kay sa first family and former Speaker Martin Romualdez, and culpable of violation of the Constitution and betrayal of public trust dito sa paglustay niya ng confidential funds. So all of this hinihintay nila, tinitingnan nila at inobserbahan nila yung kung gaano kalakas yung ebidensya, and also tinitingnan nila kung ano man gagawa ng committee members, or ng ano man ruling or motion gagawa ng House panel, House Justice panel under Jinky Luistro, at para magamit nila as basis to question itong mga motion, itong mga resolution, itong mga voting on matters, na maging grounds. Kaya makita nyo, maging grounds for legal question sa Supreme Court. Kaya nakita nyo sila Chel Diokno at iba pang mga kongresista maingat kahapon na gumawa ng action that can be interpreted as violation of the constitutional provision, violation of the rights ni Sara Duterte. Although sabi nila si Sara Duterte rin naman, di naman sinusunod ang konstitusyon. So ipapakain namin yung
isang stray cat dito. Papakain ni Mrs. So, dito muna tayo. Taas ng clubhouse. O, tingnan natin yung mga pusa. Nandyan ba? Kung buhay pa ba? Sana. So, yan ha. So, nag-aabang yan sila kung ano man meron na possible, questionable decision, legally infirm na mga decision na pwede nila questionin sa Supreme Court. So, sure ball talaga na they will really question these alleged violations ng Justice Committee sa rights ni Sara Duterte. Pero kung ako, yun nga, sabi ko, kung may sense of propriety at may sense of shame, ito mga justices natin, dapat hindi nila pagbigyan ito. Kasi itong anuman hiling o question ng mga Duterte, ng kampo ni Duterte sa Supreme Court dahil kuwan na nga nag-rule na nga sila, nagda-delay na nga for 1 year yung impeachment. Nag-rule na nga sila, kumbaga may 1 year si Sara. Nabigyan siya ng advantage to answer lahat ng mga allegations, kung kailangan buuin ng mga papel, kung kailangan mag-imbento or gumawa ng fake birth certificate nila Mary Grace Piatos, so at ni Show Me Ocho. Meron talaga siya time sana gawin yun. Pero hindi niya ginawa Hindi pa rin niya maipresenta itong si Mary Grace Piatos at iba pa. So, sabi talaga siya. At ngayon, yun, binababoy niya yung proseso. At sinasabi niya na, Senado lang. Nag-press con kahapon yung spokesperson niya, si Powa. So parang siya na rin yung nagsabi na, ito lang Senado who has the sole authority. Kung siya meron pala sole authority ang Senado, bakit question pa nila last year? At pinaboran pa siya ng Supreme Court na kaya napatay yung impeachment process last year. So but besides yung ruling ng Supreme Court, hindi naman sinabi na bawal gumawa ng hearing or clarificatory hearing ang House of Representatives. Sinabi lang na hindi nasunod yung proseso at hindi nabigyan ng chance si Sara to defend herself or to answer the charges. Pero na-affirm rin yung power ng in fact ang Supreme Court pa nag-order sa House of Representatives to conduct a thorough hearing sa impeachment trial. So, kumbaga Supreme Court mismo sinasabi na may right ang Kongreso to initiate hearing before turning over before elevating the matter to the en banc at 1/3 votes. Through a 1/3 vote, pwede na nila ito i-forward sa Senado, i-refer sa Senado for trial. So, ang Supreme Court mismo ang nag-order sa Justice Committee to initiate hearing. So, ngayon, sinasabi na walang power ang Kongreso. So, parang yun nga, pinapalabas talaga nila Sara na bobo, stupido, tanga ang Supreme Court. Dahil sila pa nag-order sa
sa paggawa ng clarificatory hearing. Ngayon, meron ng ginagawang clarificatory hearing. Sinasabi na ni Sara na wala silang power to hold such hearing dahil ang Senate lang ang pwede gumawa ng trial sa impeachment. So parang pinapalabas nila na hindi alam, walang alam sa batas ang mga justices, walang alam, bobo, stupido, tanga, dahil nirecognize nila yung power ng Kongreso, especially through the Committee on Justice to initiate the clarificatory hearing. So kaya i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog, at sana umabot ito sa mga members ng Supreme Court, sa mga pamilya nila, yung mga opisyalis nila, mga clerk of court nila. At sabihin nyo, sabi ni Bat, ang aksyon ni Sara ay amounts to insult. Nakaka-insulto ito sa mga justices at sa decision, controversial decision nila last year. Sana matauhan sila, kasi aakyat na naman, lulukuhin na naman sila ulit ni Sara sa pag-akyat sa Supreme Court. So okay, and we will be watching out that development. So hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.